In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya ay sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Na makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila nang mapuna ng isa na siya'y magaling na. Nagbalik siya'y sumigaw ng papuri sa Diyos, nagpatirapa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpapuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko at sa unang pagbasa. Sa ating mga pagbasa ngayon, binibigyan tayo ng inspirasyon upang pagnilayan ang halaga ng pasasalamat, pananampalataya at pagkilos bilang tunay na mananampalataya. Ang kwento ng 10 kitungin sa Ebanghelyo ni San Lucas ay nagbibigay ng malalim na aral tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos at ang kahalagahan ng pagkilala sa kanyang kabutihan. Pagkilala sa loob ng Diyos. Sa Ebanghelyo, ang mga kitungin ay kumakatawan sa mga taong walang kakayahang gamutin ang kanilang sarili sa pisikal at espiritual na espiritu. Tumawag sila kay Jesus na nagpakita ng kanyang awa at kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang kagalingan. Subalit, isa lamang ang nagbalik upang magpasalamat at magpapuri sa Diyos. Isang Samaritano na itinuturing na dayuhan at hindi bahagi ng mga Hudyo. Itinuturo nito na ang pasasalamat at tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa relihiyosong pagkakilanlan, kundi sa kung paano tayo tumugon sa awa ng Diyos. Sa ating panahon, ito'y naglalarawan sa mga tao na minsan ay madaling makalimot sa mga biyayang natatanggap sa buhay. Sa mga panahong ito ng kasaganaan at hirap, marami ang nagtatamasa ng biyaya, ngunit nakakalimot magpasalamat. Ang pagsasama-sama sa misa, panalangin, nagtaimtim
at pakibabahagi sa mga sakramento ay mga paraan ng ating pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Tamang pananampalataya at gawaing Kristiyano. Sa ulat ni San Pablo kay Tito, pinalalakas ang ating paalaala na maging masunurin sa mga pinuno, mapagkawang gawa at mapayapa. Ipinapakita dito ang pagiging tunay na Kristiyano na nagmula sa ating mga gawain mabuti, na bunga ng biyaya ng Diyos sa atin. Isa sa mga konkretong halimbawa nito sa kasalukuyan ay ang pagtulong sa mga nangangailangan at pagiging boses para sa katarungan sa ating mga komunidad. Sa mundo ngayon na puno ng mga hidwaan at mga isyu tulad ng kahirapan at kawalan ng katarungan, kailangan natin ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating malasakit sa kapwa at mga gawaing makatao. Dapat nating pahalagahan ang pagkikiisa sa mga advokasya para sa kapayapaan at katarungan na naaayon sa ating pananampalatayang Katoliko. Mga dapat gawin sa tamang pananampalataya: maging mapagpasalamat, ugaliing magpasalamat sa Diyos sa mga simpleng bagay araw-araw. Isang maliit na panalangin ng pasasalamat ay nagbubukas sa atin ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Maging masunurin at mapagpakumbaba. Ipakita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng simbahan at ng gobyerno na nagsusulong ng kabutihan para sa lahat. Makibahagi sa mga gawaing pangkomunidad, tumulong sa mga proyekto na makatutulong sa kapwa tulad ng feeding programs, medical mission, at pagbibisita sa mga bilangguan o tahanan ng matatanda. Manindigan sa katarungan at katotohanan. Huwag maging tahimik sa harap ng kasamaan. Magsalita at kumilos para sa kabutihan ng lahat, lalo na sa mga walang boses sa lipunan. Ang mga aral mula sa Ebanghelyo at sulat ni San Pablo ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa ating mga dasal, kundi sa ating pagiging mapagpasalamat, mapagpakumbaba, at mapagmalasakit sa ating kapwa. Ito ang landas patungo sa tunay na kaligtasan na inihandog ni Jesus sa bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa iyong walang hanggang kabutihan at habag, idinudulog namin sa iyo ang lahat ng mga nanunood at nakikinig sa mga sandaling ito. Loobin mo na sila ay maantig ng iyong presensya at patnubayan mo ang kanilang mga puso tungo sa tunay na pagbabalik loob sa iyo. Ipadama mo sa kanila ang iyong liwanag na nagdudulot ng pag-asa at bagong simula. Ama, para sa mga nagkakasala, hinihiling namin ang iyong banal na awa. Patnubayan mo sila sa landas ng pagsisisi
at bigyan ng lakas upang magbago at muling magtiwala sa iyong dakilang pagmamahal. Naway tanggapin namin ang iyong kapatawaran ng may buong pagpapakumbaba at maging handa na magpatawa din sa iba. Hinihiling din namin na ang iyong mga milagro ay dumaloy sa amin ngayong araw, hindi lamang bilang mga tanda ng iyong kapangyarihan, kundi bilang patunay ng iyong walang hanggang pagmamahal at pangako sa iyong mga anak. Palakasin mo ang aming pananampalataya at pag-asa nang sa gayon ay maging buhay na saksi kami ng iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!